And Kuya Jess, happy birthday sa'yo. And thank you for always taking care of us whenever we're here sa Taste of LA. See you soon and thank you for everything. God bless you. So many things talaga ang pinagpapasalamat ko this 2025. But kung may top 2, one would be growth siguro. I'm thankful for growth in all aspects and I got to experience that this year talaga. Like more of personal growth. It's such a beautiful and iba yung fulfillment siguro kapag nafe-feel mo yun personally. And then, I'm thankful for good health as well. Now na I'm about to turn 30 soon, na ngayon ko mas napapahalagan having, healthy body, na ang dami mong pwedeng magawa because of good health, and I'm just so grateful for that. So sana magtuloy-tuloy yun in the coming years, not just next year. And mas marami pa tayong ipagpapasalamat. Mga kapamilya, happy holidays po sa inyong lahat. Merry Christmas sa lahat. Thank you for joining us for this year's ABS-CBN Christmas Special. Thank you for staying with us. Thank you for continuously loving ABS-CBN, and sana magkita-kita pa rin tayo hanggang next year. Marami pa kaming hinanda na mga shows para sa inyong lahat. Pero this year, we would like to end this with a grateful heart, love, joy, hope, and lahat yan naging posible dahil kasama pa rin namin kayo. So Merry Christmas po, stay safe, and enjoy this time with your family. Hello, Kafden fans! Si Alden dumalaw pala sa bahay ni Catherine, mga kasembreros, bago umalis. Tapos Ma'am Catherine ay may Christmas gift kay Tisoy bago umalis sa papuntang USA, mga kasembreros. Yan at marami pang items, mga kasembreros, sa vlog na ito. Unahin ko ito, yung push, mga kasembreros, no? Meron pala siyang parang interview kay Ma'am Catherine, mga kasembreros, posted kahapon. What are the 2 things na pinagpapasalamat ni Catherine, no? Ngayong 2025, mga kasembreros. So, sabi niya dito ay napakadami, no, ng kanyang dapat pasalamatan this 2025. Pero kung may top 2 siya na pasalamatan, number 1 dito yung personal growth ng mga kasembreros. So, yung my experiences ngayong 2025, mga kasembreros. So, sabi niya dito ay iba yung fulfillment ng nafe-feel yung personal growth, mga kasembreros. Tapos yung pangalawa na pinagpapasalamat niya yung good health, mga kasembreros. Sabi niya na ngayong magte-turn to 30 na siya, napaka beneficial kapag may healthy body ka kasi marami kang magagawa, mga kasembreros. So yun, nagpapasalamat siya na may good health siya, mga kasembreros. Tapos yun, marami pa siyang dapat pagpasalamat, mga kasembreros. So, next question dito sa kanya ng push ay, yung push actually is parang isang agency ng ABS-CBN din po. What's your message for the kapamilyas all over the world? So, dito ay nagsabi siya na Happy Holidays, Merry Christmas. Thank you for joining ABS-CBN Christmas Special. Tapos, thank you for staying with us and continuously loving ABS-CBN. And sana magkita-kita pa rin sila, no? Hanggang next year, mga kasembreros. Marami pa siyang hinanda na mga shows para sa mga tao, mga kasembreros. Pero this year, we will end this year with love, joy, hope, mga kasembreros. Tapos yun, pumati lang siya ng Merry Christmas, mga kasembreros. So, yun po. And then ito, yun si Sir Alden. May parehong pagbati actually ang Kafden, mga kasembreros, no? Si Alden naman, parang bumati siya dito from Los Angeles, California, mga kasembreros. So, dito ay nagbati siya ng happy birthday kay Kuya Jess. Tapos, nagpapasalamat naman siya tungkol sa yung sa pag-aruga, no? Taking care of them. Tapos kapag nandoon sila sa Taste of LA, mga kasembreros. So Taste of LA, so yun, parang siya doon, parang venue doon sa LA, mga kasembreros. So yun, nagulat niya ako kasi may pagbati talaga agad siya, no? Pero hindi ko lang kung nakarating sa America or sa California, mga kasembreros.
kasi ako nag-voice over ako ngayon alas 9, mag-alas 10 ng umaga, no? December 27. Pero yun, bumati si Alden. And then ito, may pasabog, no? Sa 34th birthday ni Pops Alden, mga kasmas. Nag-share na kagabi ang Alden Troopers or Alden Trends, mga kasambreros na official fans club. Yung Alden's 34th birthday soon, January 2, 2026, no? Purpose-driven, going global, moving forward. So, may pasabog na naman siguro si Alden at saka yung kanyang fandom na ito, mga kasos. Pero aabangan natin ito, no? Kung ano yung maganap ni Soiti ngayong siya ay nasa Amerika, mga kasambreros. Tapos, ito, picture ito ni ni Dimples Romana at saka ni Kath, mga kasambreros. Maybe this one is a throwback. Pero, yun, parang throwback siya, mga kasambreros, no? Kasama ang anak dito ni Dimples Romana, mga kasambreros. So, naka-gray si attorney dito. Tapos, kasi close sila ni Ma'am Dimples Romana dito, mga kasambreros, no? Kasi nga, nagsama na sila dati sa Mara Clara, mga kasambreros. Tapos, isang network pa sila. So, yun po. And then ito, kasama naman dito ni Kath si Doc Ivy, Teo, mga kasambreros, no? Tapos Ivy Movie Nights. But if I'm not mistaken, ito po yung pa-block screening ng mag-asawang Doc Ivy, mga kasambreros, sa Hello Love Again dati. So yun po, no? Kasi nagpa-block screen. Kasi dami, yung mga brands ni Catherine, almost lahat nagpa-block screening, mga kasambreros, ng Hello Love Again. Yung BPI, yung of course kay Sir Alden din, yung BDO niya, yung Sun Silk or Cream Silk yata ni Ma'am Catherine ay nagpa-block screening din po, mga kasambreros, no? Todo suporta sa Kath din, mga kasambreros. So nakakatuwa at nakaka-bless na pati mga brands mo at talagang sinusuportahan ka sa mga projects mo, mga kasambreros. Tapos ito, 3 hours ago, a baby, no? Tapos hashtag Catherine Bernardo. But if I'm not mistaken, ito yung time ng Kathnel Days. Pumunta sila sa Switzerland or Denmark yata, mga kasambreros. If I'm not mistaken. So, pero ito ay during Kathnel Days pa, no? Mga kasambreros and mga Kathnatics. So, memories na lang ang Kathnel, mga kasambreros, no? Na sa ilang taong tao dito, naging sila, mga kasambreros. And then ito, nakakatuwa to kasi nakakatuwa, no? Share ko lang to, mga kasambreros, kasi si Daniel Padilla pumunta, no, sa kitchen or sa kusina ng kanyang soon to be mother-in-law na si Janice de Belen, mga kasambreros. So 2 hours ago, si Kat Bebang, wow, nasa mother-in-law kitchen si Supremo or si Daniel Padilla. Napaka-open na talaga nila sa isa't isa. So, tapos may pictures dito ni Daniel Padilla, tapos nung parang background ng kitchen ni Janice de Belen, mga kasambreros. So, nakakatuwa, no? Hopefully, magtuloy-tuloy sila, no, ng Kainiel or ng Dankay, mga kasambreros, para makamove on na rin ang mga Kainiel fans, mga kasambreros. Tapos ito, yung si Ma'am Catherine, nag-share pala siya, no, sa kanyang Facebook page 7 hours ago nung TCL na kanyang greetings, mga kasambreros, na para sa Merry Christmas nga, mga kasambreros. So, Happy Holidays, fam. So, tapos papakinggan natin ito mamaya, mga kasambreros, no? Ito nga TCL na greeting din ni Ma'am Catherine, mga kasambreros, na hindi ko po na-i-play. So, pasensya na po, mga kasambreros. So, yun po. And then ito, next item natin, mga kasambreros. Si Sir Alden, may pinost dito tungkol sa kanya, no? Parang na-quote ng TPSL, the Philippine Showbiz, mga kasambreros. Sabi niya, actually, being with family lang talaga, I mean, lahat naman technically. Yun din yung nagiging sagot because right now, syempre, marami talaga, especially those who are very busy with work, na nawawalan ng chance to be with their family. Pero ako actually, regardless nga of the handa, regardless of the regalo, basta kasama ko lang yung mga taong importante sa akin on that very special day, it's more than enough for me. And para lang at least nababalik ka, kumbaga narurut ka lang ulit sa pinanggalingan mo.
So that's very important family bonding holiday. So yun ang sabi ni Sir Alden. Na-quote lang siya mga kasambreros. Tapos yung kanyang tawag dito, bumati rin yung kanyang AR Foundation, of course, no, 20 hours ago. Warmest greetings from AR Foundation. Merry Christmas and Happy New Year. Alden Richards. Now, may this season bring peace, hope, and compassion, and may the coming year be guided by purpose and kindness. Merry Christmas and a Happy New Year. So, isang Christ-centered Christmas mga kasambreros sa bawat isa. Tapos, next item natin mga kasambreros. Ito, nakasama dito si ate niya Yan, no? Si Kath at saka si Marian mga kasambreros. Preview.th, no, na isang sikat na lifestyle magazine. Celebrities like Marian Rivera, Catherine Bernardo, Georgina Wilson, and more welcome the holiday in style. See some of the standout outfits or we've spotted on Filipino celebrities through the link in the comments. So, yun yung mga outfits ng ni Kath, ni Georgina Wilson at saka ni Marian, no? Ngayong 2025 na Pasko mga kasambreros, na kung saan si Kath nga ay parang estudyante, no? Parang Koreana na professor. Si attorney ninyo mga kasambreros sa kanyang dark green at saka matchy-matchy na outfits mga kasambreros. So, yun po. And then ito, next item natin, 7 hours ago, posted by pep.ph, Kapuso stars Alden Richards and Carla Abellana share their Christmas traditions on and the holiday dishes prepared at their homes. So, tapos pictures, of course, ni Carla Abellana at saka ni Alden Richards. So, sila lang actually yung parang may literal na dimples. May dimples mga kasambreros. Tapos si Ruru Madrid sa industriya ng showbiz. Si Jameson Blake, meron din pala siyang dimples mga kasambreros. Or si Richard Gutierrez. So yun, sila yung may mga literal na dimples talaga na sobrang halatang halata mga kasambreros, no, sa kanilang mga cheeks or mukha mga kasambreros. Tapos, next item natin, ito, 5 hours ago, posted ng Vismin Daily, tahimik pero puno ng saya, ang Pasko ng Bernardo family, tapos heart na emoji. Simple lang ang eksena pero grabe ang warmth at love na umaapaw. At syempre, stand out pa rin ang Catherine Bernardo. Fresh, glowing at kitang-kita ang masayang aura ngayong holidays. Ganito ang Pasko, totoo, payapa at kasama ang pamilya. So yun siya mga kasmas. Tapos, Christmas glow na ramdam kay Kath. So tapos yung pictures nga ni Kath, no, kasama sina Mama Min at ang kanilang yung designer mga kasambreros ng kanilang Christmas decor. So yun po, no, talagang nakakatuwa, no, yung mga napopost ngayon mga kasama, especially during holiday season. Tapos si Sir Alden at ang kanyang family na feature sa It's Crest no kahapon, 1 day ago. Merry Christmas from Alden Richards fam to yours. Tapos sa emoji na may heart. Tapos yung picture nga na pinost ni Sir Alden sa kanyang Instagram at saka nina Riza mga kasambreros na magkakasama sina Lola Linda, Daddy Bay, April, and the rest of the family of Fulkerson mga kasambreros. Tapos, next item natin mga kasambreros. 3 hours ago, ito si Power Up Place mga kasambreros. Sabi niya, kumpirmado na Catherine at Alden papunta na ng US. Dahilan para mag-ingay ang Kathleen fans. Usap-usapan ang kanilang biyahe na may kinalaman sa special projects at personal plans. Kaya lalong inaabangan ang mga susunod na updates sa kanilang journey abroad. So, nakakatawa ito. Nakakatawa na medyo nakakatuwa mga kasambreros, no? Hindi ko lang gusto ay yung talagang hindi niya sinasabi na for confirmation, no? 124 likes mga kasambreros, so madami. Pero ito po ay during pa nila, yung isa dito pinaka-recent nga, no, nung pag-alis na Alden papuntang Amerika, pero yung iba dito ay during promo pa ng Hello Love Again mga kasambreros. So natutuwa naman tayo, no, na dumadami ang supporters ng Kathleen. Pero ito po ay hindi kumpirmado, no? Hindi siya confirmed mga kasambreros kasi nga si Alden at saka ang kanyang family ang kasama niya mga kasambreros papuntang Amerika, no? Family time muna ang Kathleen ngayon. So nakikita naman natin yung pattern na
mapang kanya-kanya silang ganap with their families, mga kasombreros. So, although hindi man sila magkasama, no, ay tawag dito, ang mahalaga ay may pattern sila ba, na may same pattern sila, mga kasombreros. At ang pinakamalaga dito ay masaya sila pareho sa kanilang individual ganap, mga kasombreros at mga Kathleen addicts. So, aanhin mo naman yung nagsasama nga sila, no? Parang pressured naman sila. Masaya tayo, pero sila, no? Hindi sila masaya, mga kasombreros. So, ganun ba, no? Darating din naman ang time. Ngayong magte-30 na si Ma'am Catherine. Tapos magte-34 na si Alden. So, baka next year, no? Talagang maglalantad na ang Kathleen, mga kasombreros. Let's just hope and pray and believe, mga kasombreros, kasi prayer really works, mga kasombreros. So, alam nating darating, mga kasombreros, ang tamang panahon. And then ito, na-feature din, no, si Ma'am Catherine, mga kasombreros, sa isang post dito. Catherine Bernardo prioritizes family over romance. Now, Catherine Bernardo delights her fans with TikTok dance videos while enjoying a well-deserved break with her reunited siblings. So, yung picture na ito, medyo matagal na. Pero of course, no, tama na nag-reunite sila o nagsama-sama ang Bernardo siblings, mga kasombreros, ngayong holiday season. So, sa pamilyang Pinoy, yun talaga, no, yung Pasko, talaga nagre-reunite, no, talaga nagsasama-sama. Tapos sana, no, yung mga may alitan magpapatawaran ng mga kasombreros para parang hindi kumpleto, no? Hindi fulfilling at saka full purpose ang Pasko kapag walang pagpapatawad, kung kinakailangan magpatawad, mga kasombreros. So, magpatawad at saka mag-unawaan sa bawat isa. So, yun talaga ang tunay na diwa ng Pasko. And of course, kasi kapag Christ-centered ang isang Pasko, nandun yung forgiveness, nandun yung kindness, nandun yung good things ba, at saka mga magagandang bagay, more than the material things that we have, mga kasombreros. Tapos ito, next item natin, kagabi, na-post dito si Alden sa Kapuso PR Girl, mga kasombreros, no? Ang kanyang outfit or ang kanyang damit dito ay parang dirty white, no? Yung malagatas na t-shirt, mga kasombreros, or sweater. Tapos 11 hours ago, mga kasombreros. So parang picture lang siya, no, na tawag dito, parang picture lang siya na parang naka-heart sign si Tisoy, mga kasombreros, no, na kung saan ay happy lang si Alden. So if not mistaken, dati pa nilang shoot or kinuha ng picture, tapos kagabi lang po pinost, mga kasombreros, no, habang nasa bakasyon si Chief Executive Officer, mga kasombreros, no, na si Alden Richards, si Richard Fulkerson Jr., si RJ, mga kasombreros. Tapos, next item natin, mga kasombreros, ito, 6 hours ago, beautiful white long sleeve with eyeglasses, Miss Catherine Bernardo. So, yun, no, ito po ay papunta yata siya sa IV clinic, mga kasombreros, para sa kanyang facial treatment. So, this is kind of throwback, mga kasombreros, no, which is definitely napakaganda. At sobrang simple pero maganda si Catherine Bernardo, mga kasombreros. So, may eyeglasses at saka parang terno-terno ni yung kanyang sweatshirt, mga kasombreros, na long sleeve, no? Kasi nga siguro medyo malamig doon, mga kasombreros. And then ito, so isa sa mga main items natin, mga kasombreros, nagregalo si Ma'am Catherine kay Alden ngayong Pasko bago pumunta ng Amerika. Pero ito po ay about dun sa Rolex, no, na pinost kagabi. Na-repost kasi kagabi, mga kasombreros. Tapos yun nga, no, ni Dubai Palaboy, mga kasombreros. So, spotted sa Rolex store yung si Ma'am Catherine nga na pangregalo daw kay Sir Alden, mga kasombreros, ngayong Pasko. So, sabi dun sa caption ay parang hindi lang si Kath or hindi lang si Alden ang tawag dito, ang galante, kundi no si Sir Alden din po, mga kasombreros.
Hindi lang si Sir Alden ang galante, kundi si Ma'am Catherine din po, mga kasembreros, no? Na kung saan nga ay nagregalo daw siya kay Alden bago umalis ng Amerika or bago umalis papuntang Amerika. Ito, although wala tayong confirmation, but we're happy, no? Kasi alam naman natin na nag-uusap naman talaga ang dalawang ito, mga kasembreros. So, hindi naman kailangang tao dito, lantaran or sa publiko parati yung kanilang ginagawa. But, ang generosity ni Alden, nagre-regalo nga siya sa mga hindi gaanong close at saka hindi gaanong malapit sa kanya. How much more kay Catherine Bernardo, mga kasembreros. Tapos, ito na nga, no, yung kanyang pinaka-main item natin na dumaan, no, si Alden Richards sa Casa Bernardo bago pumunta ng US, mga kasembreros. So, 4 hours ago, spotted sina Catherine at Alden sa Casa Bernardo para sa isang masayang Catherine Christmas party. Agawik siya ng kanilang presensya at natural na chemistry na muling nagpakilig sa fans. Tahimik man, ramdam ang saya at closeness na lalong nagpaingay sa usap-usapan ang ngayong Pasko. So, tapos pictures ni na Alden at nung sa ang Christmas party nga ng Bernardo at saka Fulkerson family, mga kasembreros, which ay nai-post ko rin ang mga pictures na ito, no? Pero wala man tayong confirmation na talagang silang ay parang si Alden ay dumalaw sa Casa Bernardo. Natutuwa tayo na kumapa yung presence nila, hindi man sila magkasama, ay alam natin na sila po ay nagko-communicate at saka hindi naman natatapos dun no? Kagaya ng sasabi niya parati, hindi natatapos yung kanilang communication, mga kasembreros, after ng Hello, Love, Goodbye. As a matter of fact, ay sabi niya, ay lumago pa siya, mga kasembreros. Mas lumalim every time na gusto niya ng kasama or gusto na makausap ni Ma'am Catherine. So, Alden is just there, no? Tatawag, mag-text, or mag-chat, mga kasembreros na ganito, ganyan. So, sa kanila din naman mismo yun, no? During their kanang interviews, mga kasembreros, sila mismo yung nag-confirm na ganoon po, mga kasembreros, ang kanilang ginagawa tuwing kailangan nila ng kausap sa isa't isa, no? Kung kailangan ng advice, ng paalala, no? Ganun po ang kanilang ginagawa, no? Sa kanila din naman mismo nanggaling yon, mga kasembreros, no? Noong time pa ng interviews nila, especially noong sa 24 oras with Sir Nelson Canlas, mga kasembreros. Tapos, so team panatag tayo, ha, mga kasembreros and mga katinatigs. Tapos, last item natin, siyempre pa yung inaabangan nating verse din as ni-share ni Sir Alden sa kanyang Instagram. And by the way, ha, just chinek ko yung Instagram account ni Alden. Nasa Amerika na pala sila. So, nakarating na sila, mga kasembreros, no? Mabilis lang yung kanilang flight. Pero yung items na iyon ay next vlog na natin, mga kasembreros. May picture na dito si Alden, kasama ang kanyang kapatid. Sabi dito sa kanyang verse, 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, "But the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one." Amen and amen. So napakaganda ng verse na ito, mga kasembreros, na it speaks about protection talaga sa mga taong nananalig at saka sa mga taong nagtitiwala sa Panginoon, mga kasembreros, sa kanilang buhay. So yun po, no, 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, mga kasembreros, na kung saan ay buhay. Yan ang buhay, no, ang salita ng Panginoon, mga kasembreros, ni Sir Alden, and maging tayo, of course, mga kasembreros and mga katinatics. Alright, so yun lang sa ating countdown items, ha. Sana po ay pakinggan natin itong TCL ni Ma'am Catherine. Tapos, dito, ang napakagandang salita po ng Panginoon afterwards, mga kasembreros. So, yun po, no, abang-abang pa kayo sa ating updates, and isang maligayang Pasko pa rin, or Christ-centered na Christmas sa bawat isa sa atin. Happy holidays, TCL fam! Wishing you joyful moments and cherished memories with your loved ones this season of giving. With TCL by your side, we're here to make your celebrations even brighter and comfortable. Here's to a joyful season filled with love and giving with TCL. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda nito, mga kasembreros, ha. Ang title natin ay Tamang Manggagaya. Bakit kaya? No? Ephesians chapter 5 verse 1, "Therefore be imitators of God
as dear children. So maiksi lang yung verse natin mga kasembreros, pero kapupulutan ito natin ng napakagandang aral mga kasembreros, hindi lamang sa ating buhay mag-isa, kundi sa ating buong pamilya mga kasembreros. Tayo mga Pilipino po ay talagang likas na manggagaya, no, sa mga kanta, sa mga dance moves, sa mga contents, no, pag may trending ginagaya agad, no. Lalo na kapag katatawanan or mga trending na mga dance moves, trending na mga sayaw, trending na mga kanta, no, anything mga kasembreros, maging strategy, no, kunwari sa pagtuturo ng mga teacher, or basta anything na gustong gayahin mga kasembreros ay ginagaya, no, ng mga Pilipino in general mga hindi lang naman tayo, no, maging ang tao sa ibang bansa, tayo rin ginagaya mga kasembreros, no. Like yung SB19, no, yung mga sayaw ng SB19 talagang pag nag-upload sila ng mga bagong sayaw ay ginagaya din ng mga ibang lahi, no. Mga nakita ko yung mga Koreans, mga Latinos, no. Basta, no, kasi kapag sikat ang nag-upload mga kasembreros, kunyari mga artista, no, ginagaya rin sila mga kasembreros, no, ang SB19. So yung mga sikat naman sa ibang bansa, ginagaya rin ng mga Pilipino. So kung literally talagang yung panggagaya ay nasa nature na ng tao mga kasembreros. Kung tao dito, kunwari may mga bagong unit ng cellphone tapos gusto mo magkaroon, so parang gagayahin mo rin. So ganun siya mga kasembreros, no. Literal at saka natural na likas na sa ating Pilipino or sa mga tao as a whole mga kasembreros yung panggagaya ng mga gusto nating gayahin mga kasos. Pero may pinaka maganda, pinaka mainam at pinaka mabuti na dapat gayahin natin daw mga kasembreros ay ang Diyos, no. Si Lord Jesus Christ mga kasembreros, hindi sa power, hindi sa position, hindi sa rank, kasi hindi natin siya malalamangan mga kasos, because Diyos siya at tayo po ay tao lamang mga kasembreros. So ang gustong sabihin dito ni Apostol Pablo sa mga sulat niya sa mga taga Ephesus mga kasembreros, kung kaya siya tinawag na Ephesians, ay mga tao sila sa Ephesus, no, sa Europe mga kasembreros, ay gayahin natin ang Diyos in terms of character, no, in terms of ugali mga kasembreros. Tayo, kunwari yung kuya or ate natin, di ba, mga mababait sila, talagang palaaral, talagang nakapagtapos ng pag-aaral. So sasabihin ng magulang sa mga nakakabatang kapatid na gayahin niyo si kuya nyo, gayahin niyo si ate nyo, masipag mag-aral, matulungin na anak, na mapagmahal na anak, mapagmahal na kapatid, and so on mga kasembreros. So yun siya. So tayo po yung good example. Ang nakakalungkot lang minsan sa ating social media, no, kasi maraming mga kabataan ng ito talagang talamak ito ngayon, no, yung mga pageant na puwera na lang sa mga may mga ano talaga, no, yung mga Miss Universe, okay lang yung mga ganun mga kasus, no, mga Miss, no, Miss Grand, Miss Cosmo, and so on. So okay lang yung mga ganun mga kasus. Yung mga pageant na parang naguhubaran ng mga kalalakihan, mga kababaihan. So meron ganun kasi mga kasembreros, no. And sad to say na talagang laganap yan ngayon, at saka pinopost pa talaga nila sa social media at sa mga accounts mga kasembreros, na kung saan ay may mga bata nakakapanood, no, mga naguhubad na mga lalaki, babae mga kasembreros, no. Yung mga bata pa nagjojowa, tapos parang iinganyo nila na yung mga viewers na talagang magjowa din mga kasembreros, no, which is nakakapatay ng pangarap. Pinapatay actually nito yung pangarap ng mga bata na makapagtapos muna, sundin muna nila yung kanilang i-achieve muna nila yung kanilang pangarap, kung gusto nila maging guro, kung gusto nila maging piloto, kung gusto nila maging engineer, kung gusto nila maging doktor, kung gusto nila maging attorney, kung gusto nila maging agricultural engineering, computer engineers, no. Kung gusto nilang sundan mo na yung pagtatapos ng pag-aaral, so yun muna mga kasers, no. Kung follow your dreams muna, at saka i-achieve mo na yung pangarap mo, kasi hindi lang naman ikaw nangangarap para sa sarili mo, no, yung ating magulang, no. Talaga yung mga magulang natin na pangarap na tayo makapagtapos ng pag-aaral so that we will have a decent job in the future. So kasi hindi rin yun yung advantage nun at benefits nun mga kasus, hindi rin naman sa atin, no, maging sa ating future family. Kunwari nag-asawa ka tapos engineer ka, no, so at least hindi ka
Kumaga pa, may hirapan ba sa pag-support sa iyong family financially? Pag nag-asawa ka, kunwari, ano ka, no, doktor ka, or teacher ka, no? So at least, police ka, no? So at least hindi ka mahihirapan ba, no, na magsuporta at mag-build ng sarili mong pamilya because you have a source of income, mga kasombrero. So, yun siya, mga kasombrero. So, kapag nag-asawa ka naman, tapos yung trabaho mo, hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral, kung kaya kontrata ka lang, no? After 1 week, wala ka na namang trabaho. After 2 weeks, wala ka na namang trabaho. So, meron nga araw-araw, naghahanap talaga ng trabaho, no? So, mahirap talaga. So, dapat unahin mo na yung mga dream killers kasi, tagapatay or mapatay ng pangarap talaga itong yung mapupusok na puso, no? Talagang wala pa sa tamang edad, wala pa sa tamang season ay ang tawag dito, talagang yun ang inuuna nila. So, bakit hindi natin gayahin ang din, no? Hindi man tayo maging kasing sikat nila, at least nasa tamang edad, nasa tamang panahon, nasa tamang season ba, no, ng buhay nila, mga kasombrero, saka sila nagsisettle down. So, yun kasi yung, sinasabi ko to kasi, yun yung pinaka-source ng kahirapan, no? Kapag na-engage na ang isang bata or ang isang tao sa relationship, tapos nagkaroon ng mga supling ng mga anak, so another yung gastos, no? Another na responsibility, mga kasembreros. So kung wala ka sa tamang edad, wala ka rin sa tamang panahon na nag-aasawa, nagkaanak, so ang tendency talagang mamomroblema ka talaga to the max, mga kasembreros, maging ang iyong mga magulang. So dito, tamang manggagaya, mga kasembreros. When we read Ephesians chapter 5 verse 1, our hearts are invited into a deep and profound relationship with God. This verse encourages us to be imitators of God, no? Tagagaya. Manggagaya tayo ng Panginoon when it comes sa mga ugali, mga kasembreros. Ano ba yung dapat na natin taglay na ugali, no? Yung diretsyo na, no? Yung malinaw pa sa sikat ng araw, yung fruit of the Holy Spirit, no, ng Espiritu ng Panginoon, yung love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, self-control, mga kasembreros. So papasok na kasi dyan kapag may love ka, may humility ka, no, may pagpapakababa ng loob, magpapatawaran kayo, nagmamahalan kayo, mga kasembreros, and so on. So it's really essential at napaka halaga nun, mga kasembreros, especially sa ating buhay sa tahanan. This concept presents a powerful challenge for us as it underscores the importance of living intentionally and authentically. When we see the kindness of God, we are encouraged to act with kindness towards others. His patience invites us to be patient with those around us. So, sabi natin kanina, kung ano yung ugali ng Panginoon ay gagayahin natin, mga kasembreros, no? Kapag siya ay patient, kapag siya ay loving, kapag siya ay nagpapatawad, kapag siya ay nagkakaisa, mga kasembreros, because the Trinity, no? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ay talagang united yun sila, mga kasembreros. So dapat din po sa pamilya natin ay united din po, mga kasembreros, no? So hindi united sa paggawa ng masama, kundi sa paggawa ng mabuti. Kung ang Diyos natin ay mapagbigay, kind siya, no? He is full of kindness and source of kindness, dapat tayo din po ay maging kind sa ating kapwa-tao, mga kasembreros. So when we contemplate God's love for us, we must think about how we can love others selflessly as well. Each time we strive to imitate these traits of God, we participate in something larger. We reflect God's nature to the world around us. So yun siya, no, maging ilaw tayo ba? Tayo maging good example at hindi maging bad example. So nakakaano naman sabihin na, Christian yan, nagbabasa ng Biblia, pero ba't ganito, ba't ganyan? So kapag nagbabasa ng Biblia, kapag Kristiyano tayo, kapag anak tayo ng Diyos na itinuturing, dapat nagre-reflect sa atin yung ugali, no? Yung maging patient, maging loving, maging caring, maging understanding, and so on, mga kasembreros. This verse, rich in meaning, gives us practical lessons as we seek to live according to our faith. We learn that our identity in Christ is foundational to our behavior, believing that we are dearly loved children. So mahal tayo ng Diyos, walang question doon, mga kasembreros. Yung ating pagmamahalan talaga minsan ang questionable kasi wala nang question sa pagmamahal ng Diyos sa atin. So kung kaya ang verse na ito nag-allow sa atin ng kailangan mag-extend yung kung ang Diyos natin ay mapagmahal, dahil rin po ay mapagmahal sa ating pamilya, sa ating tao sa paligid natin, mga kasembreros.
So this foundational understanding can transform how we approach challenges, relationships, and even our failures. Another profound lesson is the importance of community. So community kasi sa bahay, community na yan, no? The family is the smallest group in the community or in the society. So ang isang barangay, for example, binubuo yan ng pamilya. Kaya ng maraming pamilya, no? Mga kasusap, pamilya 1, pamilya 2, pamilya 3, so hanggang hundreds of families yung mga kasama. So, pinaka-basic na unit ang family. So, that's also pinaka-basic na community. So, kasi you cannot show love without other people, no? Hindi mo masabing walang mapagmahal ang isang tao kung hindi siya nagpapakita ng pagmamahal sa ibang tao, or ng care, or ng concern, or ng empathy, or ng sympathy, or ng kindness, and so on, mga kasombreros. So, we need community. So, we cannot say na mapagmahal ang taong to, tapos siya naman mag-isa sa kanyang tahanan or sa buhay. So yun siya, in imitating God together, we create a healthy, loving environment where grace abounds. It's essential to surround ourselves with fellow believers who encourage and challenge us in our faith journey. We can inspire one another to pursue lives that reflect God's character, ultimately creating a ripple effect in our families, workplaces, and communities. So yun nga, kagaya na mention natin mga kasmeros ay kailangang mag-reflect sa atin. So, kailangan magiging imitators tayo, no? Mga emulators, mga kasos, no? Tayo po ay duplicates ng Panginoon, mga kasembreros, na kung saan ang kanyang ugali ay ginagawa natin at is na sa pamuhay sa ating tahanan at sa ating buhay as a whole. Alright? So, kung kaya dapat tayo ay manggagaya, hindi lamang sa mga kanta, sayaw, or trends, or mga uso, kundi lalong-lalo na sa characters or ugali ng ating Panginoon. Alright, sinama sa ating Word of God, ha, na po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka ugali ng ating Panginoon, as we just discussed. In the mighty name of Jesus we pray, amen and amen. See you sa next time, mga kasamulis, and paalam po. I love you.